Hello everyone! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin kung ano nga ba ang naging first job ko dito sa Canada. Marami kasing nagtatanong kung nagtatrabaho pa daw ba ako kasi nagkaroon nga kami ng business dito sa Canada. Ang sagot ko, oo naman po, nagkaroon ako ng first job dito sa Canada as a part-time or on-call educator. Kasi mahirap nga po, sabi ko nga po yung mga common challenges natin as a student, mahirap talaga kumuha ng schedule. Kaya pumayag na rin ako na maging on-call educators sa isang pinagtatrabahuhan ko kasi hindi siya pwedeng sabihin kasi nga puro bataan doon. So, ito na nga papunta ako sa trabaho ko. Ako ay on-call or substitute educator. Pag may mga absent pong mga educator, ako po yung nagsa-substitute. Bakit po ako pumayag na maging substitute or maging on-call? Habang wino-work out ko po yung mga certificates at yung mga credentials ko, mas maganda na may extra income po ako. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, dito sa Canada, mahirap po ang buhay dito. Iniisip nyo po yung mga bills, iniisip nyo yung saan ka kukuha ng pang-grocery, pang-bayad sa mga utilities, sa renta at kung saan-saan pa. Ang ginawa kasi namin ng asawa ko dito, nung dumating kami dito sa Canada, ang una namin ginawa, hindi kami namasyal kung hindi naghanap kami ng trabaho. 'Di ba mas maganda naman talaga na mamasyal ka, na may income ka at nakapag-ipon ka na. Kasi nga pagkadating namin dito, back to zero kami, from scratch, walang income, mahirap gumalaw ng walang income. Kasi nga lahat ng pera namin ay palabas. Alam nyo naman yung mga gastos natin, 'di ba? So medyo mahirap sa part ko kasi nga nandito yung anak ko, mahirap yung time management, mahirap pagsabayin, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nanay ka, may anak ka, asawa ka, kapatid ka, at kung ano-ano pa. So, ito na nga, papunta ako sa trabaho ko. Ang trabaho ko nga po dito, ako po ay educator. Ako po ay on-call or part-time educator sa isang company. And at the same time, pag kulang po yung binibigay nila sa aking oras doon, ako po ay part-time food attendant po sa gasoline alley. Bakit po? Para makapag-ipon ako, para makakuha ako ng requirements ko, para maging educator dito. So ito na nga, kinuha ko na yung criminal with vulnerable sectors ko sa RCMP. Yun po ay $65 at ito yung aking standard childcare first aid with CPR and AED, 145 Canadian dollars. So kung iisipin nyo po, kailangan ko talaga na mag-earn ng money para magkaroon ako ng mga certificates or magkaroon ako ng requirements dito sa Canada. At ito na nga, sinamahan ako ng asawa ko dahil nung nakuha ko yung mga requirements ko ay nakatanggap na ako ng mga tawag sa iba't ibang public school. Lalo na nung nakuha ko yung Alberta Early Childhood Certificate ko. At ito yung unang school na pinuntahan ko. Nagkaroon ako ng interview dito at inagahan ko syempre yung pagpunta ko. Kasi nga, maganda talaga sa kanila na you are very punctual when it comes sa time. At ito yung aking output. Ganyan lang po pag kayo ng trabaho dito as long as presentable kayo. At eto na, papunta na ako sa ibang school pa. So, maganda talaga dito na nakabuild ka na ng credentials mo. Maganda din na mag-research ka kung ano yung magiging edge mo between the other applicants. Lalo na ako, nagkaroon kasi ako ng pride na teacher ako sa Pilipinas, teacher dapat ako dito. Kasi nga, nung una, gusto ko maging food counter attendant, gusto kong maging ganito lang. As in, nag-close door ako sa pagiging teacher pero binabalik talaga ako ng Lord doon. Kasi hindi ko nga akalain na matatanggap ako as part-time educator. Yung mga kasama ko doon sa work, tinuruan nila ako kung paano ako makakakuha ng Alberta certification. At ito na, nakakapaggala na ako dito, nakakanood na ako ng sine, nagagawa ko na lahat, as in ito yung first day of snow, pero syempre hindi to magiging successful kung hindi dahil sa Panginoon. At syempre, ang pinaka-motivation ko nga ay yung nanay kong na-stroke sa Pilipinas. At ito si Yugo, sobrang excited na niya sa snow. Kaya
Kaya nga iniisip ko kung kasama ko dito si mama, siguro mawi-witness niya yung ganda ng snow, mawi-witness niya na educator na ako dito, mawi-witness na niya yung gumaganda na yung buhay namin dito. Lalo na si mama nga ay stroke sa Pilipinas. Kaya nga ako gumagawa ng vlog, nilalagyan ko na lang ng mga content para napapanood niya ako every time. At nakikita niya yung progress ko na nagsishare ako ng content, nagsishare ako ng mga tips and insight, ano ba ang naging una kong work dito para malaman niya. At malay mo sa next vlog ko, makasama ko siya dito. Actually, itong mga video na to, ito yung mga journey namin kung paano namin nakukuha yung mga bagay-bagay dito sa Canada at nag-hope ako na yung pinakahuling video or magkaroon ako ng video na nakuha ko na siya sa Pilipinas at andito na siya sa Canada. Kaya mama, alam ko nanonood ka lagi ng mga vlogs ko at nag-hope din ako na soon gumaling ka na, makapaglakad ka na at maalala mo na kami. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, kung hindi mo kami maaalala, medyo magkakaroon tayo ng problema sa immigration. Kaya konting tiis lang ma, alam ko makakasama ka namin dito. Alam ko magagala din kita sa Canada at alam ko magkalayo man tayo ngayon, hindi ka nawawala sa mga plano namin. Lagi kang kasama sa plano namin, lagi kang kasama sa dasal namin na sana maging okay ka na. At ngayon nga ang araw ng kaarawan mo, happy birthday ma. Wala kaming ibang pinapanalangin sa araw-araw na sana gumaling ka na sana maging okay na lahat. Alam ko malapit na, alam ko na magiging okay na rin ang lahat at alam ko gagaling ka na at babalik na ulit sa dati lahat. Maraming salamat ma, kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganto, hindi ako magiging ganto katatag, hindi ako magiging ganto mag-isip, hindi ako magiging ganito na anak mo na ginagawa lahat para sa pamilya, kasi yun naman talaga ang lagi mong tinuturo sa amin, gawin lahat para sa pamilya. Kaya ma, maraming salamat sa lahat ng naturo mo sa amin, lahat ng pagmamahal na naramdaman namin simula nung bata kami hanggang ngayon. Alam ko lahat kinakaya mo. Huwag mo lang pilitin masyado ma na gumalaw, kasi nga sabi ko sa'yo mag-relax ka lang dyan. At pagdating mo dito magre-relax ka pa rin. Hayaan mo kami, hayaan mo akong magsukli na sa lahat ng sinakripisyo mo para sa amin. Kaya ma, happy birthday. Mahal na mahal ka namin. Lagi mo yang tatandaan. Pag nalulungkot ka, panoorin mo lang ang aking vlogs. Kaya soon, ikaw naman ang makakasama ko dito. Mararamdaman mo rin or ma-experience mo din ang iba't ibang season dito sa Canada. Kaya maraming salamat po sa panonood ng aking vlogs. Maraming salamat po sa pagsuporta, sa pag-like, pag-share at pag-comment ng inyong mga insights sa mga vlog ko. At dito na tayo magkita sa Canada. Maraming salamat at pasensya na po kung medyo madrama dahil alam ko ipe-play to ng kapatid ko at mapapanood ni mama to. Kaya maraming salamat at paalam!